Okay, magandang maulan na umaga o araw sa inyong lahat, no, na nanonood nito. So, gusto ko lang pag-usapan dati yung lagi lang sinasabi kay Pangulong Bongbong Marcos na weak leader. So, siguro dahil tahimik siya, akala nila, binipintang pala lagi daw nakasunod sa asawa na si First Lady Araneta Marcos. First Lady Lisa Araneta Marcos. So, totoo bang weak leader talaga siya, Pangulong Bongbong Marcos? So, sarili kong obserbasyon, hindi. Kasi tahimik siya. Tanda natin, late dictator Santo. Imposible hindi ito namulat sa politika. Reservist siya sa army, pagkakalam po, nag-training sa Scout Ranger din, no? So, namulat siya yung panahon ng kanyang ama na si the late former President Ferdinand Marcos Sr. So, ang kaibahan lang noon, abogado yung kanyang ama, ang asawa ng Pangulong Bongbong Marcos ay abogada. So, yun lang, hindi lang, medyo naglaps lang si Pangulong Bongbong Marcos ngayon sa pagiging abogado. Sana kung nakuha man lang din niya yung total reservist siya, yung kanyang ama reservist din, lumaban ng World War II, kinekosyon pa nga ng mga oposisyon na nakuha medalya ng kanyang ama. Pero sa akin na, kung nakuha sana ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagiging abogado, nag-aaral siya ng law, nag-abogado siya, mas maganda sana. Yun lang naman yung opinion ko lang. Sana yun na nasundan din yan sa kanyang ama. So, may weak leader nga ba si Pangulong Bongbong Marcos? Tandaan nyo yung binabanatan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag, drug addict daw. Hindi siya kumikibo. Tapos, nagalit na rin si First Lady Lisa Araneta, Lisa Araneta Marcos kay Vice President Sara Duterte dahil nandun to sa rally na binabanatan ng kanyang ama ang Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag ng pangagaw drug addict. Tapos bandang ulit tatanggi, wala doon sinabi ngayon. Ngayon, ang pagkakaparaw naman ni Vice Presidente Sara Duterte sa kanyang amang si Rodrigo Duterte, dating Pangulo din ng ating bansa. Kaya sabi niya sa kanyang interview rin sa kanya, wala raw siyang ginawang pagbabanta. Sabi lang daw nila yun ng mga bumabati sa kanya o kaya observer. Na yung tandaan niyo yung video na nagalit siya, nagrant siya, di ba? Na minura-mura niya si Congressman Martin Romualdez, Speaker of the House, Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. So, ngayong bandang huli, tatanggi na niya. So, pagkakapareho sa kanilang mga mano sa mga pagkakaiba. Si Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte, abogado, piskal, Sara Duterte, abogado rin. Kaso nga lang, ewan ko bakit ganun ang ugali niya, nagbabanta, nakakahiya. Nagbanta siya, recorded, kitang-kit sa buong mundo ang kanyang ginawa. Hindi po yun AI, sinuri yun ng NBI. So, talagang para sa akin, hindi na fit to be Vice President o kahit anong posisyon sa gobyerno, lalo na para maging Pangulo ng bansa itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang pag-uugali. Nalimutan na ata nila yung pag-uugali ng public officials. Yun ang naging mahirap sa atin ngayon nung simula yung maupo ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Uso yung kabilang kabastusan, mag-aakusa, walang masyadong ebidensya. Tulad kay Laila de Lima, di ba? Queen of drug lords daw. Pero nakita niya, wala naman may pakitang ebidensya na solido, kaya na-dismiss ng korte. So, isipin niyo itong nangyayari, ICC, papasok na ipagtulungan ng administrasyong PBBM. Ngayon, itong yung rally ng Iglesia ni Cristo, di ba? For peace daw. Pero aminin natin na ang nakita ng iba doon, karamihan, yun ay pagpigil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte
Pero makita nyo, tinuloy pa rin ng mga kongresista ang impeachment at na-impeach ito sa Kongreso si President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte pina-impeach na po ng Kongreso. So ang bola ay nasa Senado na magre-resume session breakdown, magre-resume June 2 ayon kay Senate President Jesus Escudero, Senator Jesus Escudero na isa ring abogado. So pinagtalunan pala yung forthwith na meaning, yan ba'y agad-agad o dapat gawin agad o hindi naman agad-agad. So maraming nag-react na mga abogado doon sa social media. So sabi ng iba doon immediately, sabi naman ni Senador Jesus Escudero na Senate President ay hindi noon agad-agad. So sa June 2 kasi magpapalit na ng mga senador. So kung boboto kayo na gusto nyo makonvict at ayaw nyo na talaga naniniwala kayo kay naayaw nyo na kay Vice President Sara Duterte kasi naniniwala na kayo na hindi siya fit sa work, sa kanyang pinakikitang ugali, sa estado ng kanyang pag-iisip, ay boto natin yung alam natin na hindi kakampi sa kanya kasi political process to eh. Hindi to katulad sa korte na ibang pagdidis sa korte talaga mahigpit. Ito political process. Sa Constitution, binibigyan ng pagkakataon ng mga senador na mga politiko rin, di ba? Na i-impeach o i-convict sa impeachment court, which is the Senate, ang isang nakikita nilang lumabag sa Constitution at hindi na fit sa kanyang trabaho tulad ng Presidente, Vice President, Ombudsman, Supreme Court Chief Justice, yung mga ganyan, impeachable officials. So, ang tanong ulit, weak leader ba talaga ang Pangulong Bongbong Marcos o si PBBM? Akin sarili kong opinion, pwedeng may tumiliksa dito, maniwala or hindi maniwala, sa mga ayon o hindi sa mga ayon. Sa nakikita ko kasing ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, para sa akin, siya ay silent political genius. Yan ang nakikita ko. Siya ay political genius na parang incognito mode, silent mode, parang ganyan. So dito nag-imbal ang ng Duterte. So tandaan nyo, late dictators yan, hindi yan basta-basta. At may abogadang mihisnan, maraming magaling na abogado na sa paligid ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasama dyan si Chief Legal Advisor Enrile, andyan yan. At marami pang iba na hindi natin kilala, pero sa legal profession kilala sila na magaling na abogado at mga political genius din. So ito, weak leader nga ba si Pangulong Bongbong Marcos? Yan lang iwan ko sa inyong tanong, kayo na rin din ang sumagot sa sarili nyo na. So papunta pa lang tayo sa exciting part. Impeachment trial, impeachment conviction or acquittal. Susunod ICC warrant of arrest para sa mga sangkot sa extrajudicial killing na nangyari sa bansa natin. Ang baraha at ang bola ay nasa Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon may nagsasabi huli daw itong umaksyon. Well, sa palagay ko tumatiming. Ito na yung simula ng tamang panahon para sa reckoning o pag-rest back ng ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. So maganda itong makikita natin political match between the two giant families, ang mga Marcos sa mga Duterte. So hanggang dito lang po muna po yung vlog. Maraming salamat po ulit.